Ang matandang halos 100 taong gulang ay nais lamang mag-isa. Ngunit hindi inaasahang nakahukay ng isang tipak ng ginto. Sa sobrang tuwa ay hinukay niya ang lupa sa paligid. Ang gintong liwanag ay tumama sa kanyang mukha. Hindi niya akalaing sa landas ng paghahanap ng kamatayan ay makakatuklas siya ng isang bundok ng ginto. Tinakpan ng matanda ang kanyang bibig sa sobrang saya, upang hindi makagawa ng kahit anong ingay. Sapat na ang gintong ito para sa buong natitirang buhay niya. Ngunit hindi niya alam na ito rin ang simula ng kanyang kapahamakan. Matapos niyang mahukay ang lahat ng ginto, kinabukasan ay tumungo siya sa lungsod. Balak na ipagpalit ang lahat ng ginto sa pera. Ngunit sa kalagitnaan ng daan ay nakasalubong niya ang mga natalong sundalong Nazi noong ikalawang digmaang pandaigdig. Habang dumaraan ang matanda sa tabi nila, isa-isa silang nagpakita ng mapanghamak ng ngiti, dahil kagagaling lang nila sa pandarambong ng isang nayon, at kinuha ang lahat ng kababaihan. Habang dumaraan ang matanda, dala ang ginto sa tabi ng opisyal. Tinitigan siya ng opisyal ng mariin. Ngunit hindi iyon pinansin ng matanda at nagpatuloy sa paglalakbay. Sa sandaling iyon, nais sana siyang barilin ng isang sundalo. Ngunit nang handa na siyang pumutok, pinahinto siya ng opisyal sa tabi. Hindi dahil sa siya ay naging maawin, kundi dahil wala ng buhay na tao sa lugar na dinaanan nila. Bukod pa roon ay may paparating pang mga reserbang tropa, kaya walang saysay ang magsayang ng bala. At habang pabalik ang matanda patungo sa bayan, nakita niya ang mga bangkay na nakabitin sa ere. Nakaramdam ng awa ang matanda para sa kanila. Sa gitna ng kaguluhan, nais lang niyang mabuhay ng tahimik. Ngunit hindi nagtagal, nakasalubong niya ang isa pang grupo ng mga sundalong Nazi. Hinarang ng isang lalaki ang kanyang daraanan, at napansin sa likod ng kabayo ang mga gamit sa pagmimina. Agad niyang inutusan ang mga tauhan na halughugin siya. Ngunit hindi nila napansin ang matanda, na nasa sukdulan na ng kanyang pagtitiis. Agad na nahukay ng mga sundalo ang mga supot na pan ng tipak ng ginto. Isa-isang lumitaw ang mga gintong nakatago. Alam ng matanda na may masamang mangyayari kaya siya'y lumuhod at pinona ang kanyang kabayo. Itinaas ng sundalo ang baril at may paghamak na inutusang lumuhod ang matanda. Hindi nila napansin ang galit na sumisiklab sa kanyang mga mata, habang tuwang-tuwa ang mga sundalo sa pag-aakalang tiyak na kanila na ang nakulimbat na kayamanan. Mahigpit nang nakahawak ang kamay ng matanda sa hawakan ng kutsilyo sa kanyang baywang. Napatigil sa kinatatayuan ng iba pang mga sundalo. Sa sandaling sila'y kukuha pa lamang ng baril. Kumilos na agad ang matanda. Napakabilis ng kanyang galaw na wala ni isa ang nakatugon. At agad silang nalagutan ng hininga. Ang sunod-sunod na putok ng baril ay nakaalerto sa papalayong opisyal. Nang bumalik siya sakay ng tangke, nabalot siya ng matinding pagkagulat sa kanyang nakita. Makikita sa lupa ang mga bangkay na nagkalat, na sapat upang mapagtantong hindi ordinaryo ang matanda. Habang hawak ang gintong iniabot ng naghihingalong sundalo, agad na naunawaan ng opisyal na may mas marami pang ginto ang matanda. Isang pambihirang pagkakataon para yumaman, na hindi niya hahayaang makawala. Agad na hinabol ng opisyal ang matanda sakay ng tangke. Upang mabuhay, buong lakas na tumakas ang matanda sakay ng kanyang kabayo. 2 kanya ng pinaputok ngunit hindi man lang siya nasugatan. Sumunod pa ang mabibigat na putok ng makinang baril. Mabilis na tumakbo ang matanda sa gitna ng ulan ng bala. Parang hindi siya tinatablan ng anumang panganib. Daang-daang bala ang pinaputok ngunit wala ni isa ang tumama sa kanya. Sinipat ng opisyal sa binocular ang direksyong tinakbuhan ng matanda. Palinaw na napakalapit lang niya, at sapat na upang mapatay ang matanda at maaga ang lahat ng ginto. Ngunit sa halip na habulin agad, huminto siya sa kanyang kinatatayuan, na para bang walang balak gumalaw. Ang kakaibang kilos na ito ay nagdulot ng hindi maipaliwanag na kaba sa matanda. Wala siyang nagawa kundi pakalmayin ang kabayo at magpatuloy. Ngunit bigla, napagtanto niyang ito pala ay isang minahan ng mga nakatagong bomba. Ang minamahal na kabayong kasama niya sa loob ng maraming taon ay sumabog at naging pira-pirasong balat. Sa isang iglap, lubos na nadurog ang puso ng matanda. Sa kabutihang palad, sinalo ng kabayo ang lahat ng pinsala para sa kanya. Nagkalat sa lupa ang mga gintong pinaghirapan niyang hukayin. Mabilis na yumuko ang matanda upang pulutin ang mga ito. Ito na lamang ang tanging kasiguruhan niya sa natitirang buhay. Ngunit sa sandaling iyon ay paparating na ang hukbong Nazi. Nakita ng opisyal ang mga tipak ng gintong kumikislap sa lupa. Napuno ng matinding pagnanasa ang kanyang mga mata. Palihim na pumulot ng isang bato ang matanda at mahigpit itong hinawakan. Dahan-dahan siyang tumayo, matapos ang maikling sagupaan ng tingin ng dalawa. Nagutos ang opisyal na paputukan siya. Ngayon na. Isang makapal na ulap ng usok na lamang ang nakita ng mga sundalo.
Ginamit ng matanda ang bandehang pang-ukay ng ginto bilang panangga. Ang mga bala na parang ulan ay unti-unting umatras. Agad na iniutos ng opisyal na itigil ang putukan. At nagpadala ng 2 sundalo upang paslangin ang matanda sa loob ng usok. Ngunit kahit sila mismo ang naglagay ng mga mina, hindi pa rin nila alam ang eksaktong lokasyon ng bawat isa. Ang 2 sundalo ay parehong nasabog hanggang wala nang natira. Nang tuluyang mawala ang usok, wala na ni bakas ng matanda. Sa tabi ng isang hukay ng mina, isang medalya ng militar na puno ng putik ang kanilang napulot. Doon lamang nila nalaman ang pangalan ng matanda, at nang marinig ng punong himpilan ang pangalang iyon, agad silang inutusan na umatras. Dahil ang may-ari ng medalya ay dating isang kinatatakutang elite na sundalo. Noong digmaan, mag-isa niyang pinatay ang 300 Ruso. Isa siyang hukbong nag-iisa, tinaguri ang walang kamatayang mandirigma. Ang buhay pa nila hanggang ngayon ay malinaw na dahil lamang sa pambihirang swerte. Ngunit hindi pinaniwalaan ng opisyal ang mga alamat na ito. Hindi lamang niya sinuway ang utos ng general na umatras. Bagkus ay determinado siyang makuha ang 2 supot ng ginto na nasa matanda. Sa ngayon ay malapit na nilang matalo ang digmaan. Tanging sa pagkakaroon ng ginto, pagkakaroon lamang sila ng pag-asa sa pagbalik. Samantala ang matandang nakatakas sa kamatayan ay pagod na humandusay sa tabi ng isang abandonadong sasakyan. Sa nagdaang labanan, tinamaan ng bala ang kanyang braso at hita. Kung hindi agad gagamutin ay hindi na siya makakalakad. Upang pigilan ang pagdurugo ng braso, pinahiran niya ito ng abo ng uling. Pagkatapos ay mahigpit niyang itinali ang sinturon sa hita. Isinaksak niya ang kutsilyong panlunas sa sugat. Pilit na inalis ang bala. Matapos gawin ang lahat ng iyon ay lubos siyang nanghina. Sa matinding sakit at pagod ay nawalan siya ng malay. Hindi nagtagal, dumating ang opisyal na Nazi kasama ang kanyang mga tauhan. May dala pa silang 2 asong panghabol. Sa kabutihang palad ay ginaisang siya ng tahol. Habang papalapit ng papalapit ang mga kalaban, huli na upang tumakbo. Ngunit kung manatili siya ay matutunton ng mga aso. Upang manatiling buhay, gumawa siya ng isang mapanganib na desisyon. Nang papalapit ang truck, mabilis siyang sumuot sa ilalim ng sasakyan. Ngunit batid niyang napakahusay ng pangamoy ng mga aso. Alam niya ito, kaya sinaksak niya ang tangke ng gasolina ng sasakyan. Biglang bumulwak ang gasolina, napuno ng amoy ng gasolina ang hangin. Ang matapang na amoy ay agad nagpawala sa pangamoy ng mga aso. Nang tumigil ang hukbo dahil sa kainahinalang pangyayari, sinamantala ng matanda ang pagkakataon at tumakbo patungo sa ilog. Ngunit tinamaan pa rin siya ng bala sa binti. Agad na inutusan ng opisyal na pakawalan ang mga aso. Habang rumaragasa ang mga ito papalapit, kalmadong itinaas ng matanda ang posporo. Sa harap ng naglalagablab na apoy ay hindi umusad ang mga aso. Nang makita ito, agad na inutusan ng opisyal na paputukan ang matanda. Upang manatiling buhay, mabilis na tumalon ang matanda sa ilog. Mahigpit niyang hinawakan ang mga damo sa ilog at lumubog sa ilalim ng tubig. Samantala ang mga sundalong Aleman ay nakatutok ang mga baril sa pampang. Tiyak nilang lalabas ang matanda upang huminga. Totoo nga, matapos magtiis ng ilang minuto sa ilalim ng tubig, umuangat siya sa ibabaw. Agad pinindot ng sundalo ang gatilyo. Mabilis na namantsahan ng dugo ang tubig. Inakala ng opisyal na napatay na ang matanda sa ilog. Kaya agad siyang nagpadala ng mga sundalo upang kunin ang ginto. Hindi nila alam na ito ay paghahatid lang ng kamatayan. Habang patuloy na naghahalughog ang sundalo sa tubig, biglang lumitaw ang matanda sa likuran niya na parang multo. Isang hiwa lamang ang pumutol sa kanyang leeg. Pati ang hangin sa kanyang katawan ay tuluyang naubos. Biglang umalon ang pulang tubig sa ibabaw. Nang inig sa takot ang 2 sundalo sa bangka, ngunit walang pakialam ang opisyal. Patuloy niyang inutusan ng iba na lamusong. Malinaw na pareho rin ang sinapit ng taong iyon. Habang sunod-sunod na namamatay ang mga kasamahan, naparalisa sa takot ang sundalong naiwan sa bangka. Binaliwala niya ang utos at sinubukang tumakas sakay ng bangka. Kaya iniutos ng opisyal sa sniper na barilin siya. Ngunit nakapagtataka, patuloy pa ring umaandar ang bangka. Iyon pala ay ginamit ng matanda ang bangka bilang panangga habang lumalangoy. Galit na iniikot ng mga sundalo ang makinang baril. At walang habas na pinaputukan ang direksyon ng kanyang pagtakas. Ngunit tila inaasahan na niya ang lahat. Bitbit ang bangkay ng sundalo habang patuloy na umaabante. Palinaw na ito ang naging pinakamatibay na panangga. Dahil sa matibay niyang pangangatawan, nakatakas pa rin siya sa pagkubkob ng mga kalaban. Hindi matanggap ng opisyal ang nasaksihan. Nang siya'y handa ng sumuko, biglang lumitaw ang aso ng matanda at kusa itong lumapit. Agad nitong binigyan ng pag-asa ang opisyal. Ang pagkaligtas sa kamatayan ay tila magdadala ng masayang kinabukasan. Sa hawak na ginto, maaari kang maglakbay sa buong mundo. Matapos makaligtas sa maraming beses na kamatayan, sa wakas ay nakabalik ang matanda sa bayan.
Ngunit ang nasaksihan niya ay nagdulot ng matinding kawalan ng pag-asa. Ang buong bayan ay naging dagat ng apoy. Ito ay dating isang bayan na maliwanag at masigla sa gabi. Ngunit winasak ito ng mga mananakop at ginawang impyerno sa lupa. Hinayla ng matanda ang pagod niyang katawan at humiga sa mga guho. Dumadaloy ang dugo mula sa kanyang hita pababa. Halos mawalan na siya ng malay. Ngunit mahigpit pa rin niyang yakap ang supot ng ginto. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, parang nagkaroon siya ng iba't ibang guni-guni. Parang naririnig niya ang huni ng kabayo, ang iyak ng sanggol at ang tunog ng pagsabog. Ngunit bigla niyang narinig ang tahol ng kanyang aso. Habang natutuwa pa siyang buhay ang aso, napansin niyang may nakataling bomba sa katawan nito. Upang iligtas ang buhay ng aso, agad niyang inalis ang bomba at itinapon ito palayo. Ang shockwave ng pagsabog ay direktang nagpahimatay sa matanda. Pagmulat niya, naroon na ang opisyal sa kanyang harapan. Agad siyang isinabat ng mga sundalo gamit ang isang lubid. Nang makita nilang hindi na siya pumapalag, binigyan siya ng opisyal ng kaunting baon sa paglalakbay. At umalis ito dala ang lahat ng ginto ng may pagmamataas. Nang tuluyan na silang makalayo, biglang nagkamalay muli ang matanda. Sinubukan niyang itapak ang paa sa pako upang bawasan ang bigat. Ngunit dahil sa layo at liit ng puntong sasalo, ilang ulit man niyang subukan ay nabigo siya. Upang manatiling buhay, nagtiis siya. At ipinasok ang bakal sa sugat ng kanyang binti. Upang mabawasan ang bigat at hindi siya mabulunan. Sa ganitong paraan, nakatagal ang matanda hanggang magbukang liwayway. Isang eroplano ang humagibis sa itaas. Ang malakas na hangin ay agad nagwasak sa billboard. Dumulas pababa ang matanda mula sa billboard. Napansin ng humantong piloto ang matanda, ngunit agad siyang nagpasyang barilin ito. Pasakit na nagpumiglas ang matanda ng ilang beses. Narinig ng isa pang sundalo ang putok ng baril. Inakala niyang tapos na ang matanda, at pati ang asong iyon. Nang walang sumagot, sa kanya napansing may mali. Dahan-dahan siyang lumapit, at nakita ang kasamahang nakahandusay sa lupa. Hindi pa siya nakakarik, nabagsakan na siya ng ladrilyo ng matanda at nahimitay. Pagkatapos ay hinaplos niya ang gintong hawak, puno ng panghihinayang ang mga mata. Biglang gumalaw ang piloto sa tabi. Itinaas niya ang baril at balak na itong tapusin. Ngunit bigla siyang may naalala. Habang tinitingnan ng pilot ang unti-unting nagkakamalay. At ang eroplanong nasa di kalayuan. Isang baliw na plano ang sumibol sa kanyang isipan. Ngunit ang pinakamahalaga ngayon ay asikasuhin muna ang mga tama ng bala. Upang mapigil ang pagdurugo, sinindihan niya ang posporo at direktang isinaksak sa sugat. Pagkatapos ay inalis ang mga shrapnel sa kanyang dibdib. Mas nakakatakot pa rito, may pinakamalaking piraso ng bala pa sa kanyang tagiliran. Hinayla ito ng matanda gamit ang hubad na kamay. Pagkatapos ay ginupit ang alambre sa maliliit na piraso. At binaluktot ang bawat isa na parang kawit. At sapilitang tinahi ang napunit na laman. Bawat tahi ay nakamamatay na sakit. Pati ang pilutong nasa tabi ay napangiwi sa takot. Pagkatapos ay binuhusan niya ng gasolina ang kanyang katawan. Upang disimpektahin ang mga sugat. Matapos gawin ang lahat ng ito, ang tunay na paghihiganti ay magsisimula na. Samantala, ang mga Nazi na umatras, ay may natuklasang isang nakakatakot na bagay. Isang misteryosong bumagsak na eroplano. Ang hamarang sa kanilang daan. Pagbukas ng pinto, nakita nilang patay na ang piloto. Ngunit ang mas nagpasindak sa kanila, ay ang lubad na nakapulupot sa leeg ng piloto. Iyon mismo ang lubad na ginamit nila para ibitin ang matanda. Nang marinig ito, agad nakaramdam ng masama ang opisyal. Agad niyang inutusan ang lahat ng sundalo na umatras. Parang kapag nagtagal pa ng isang segundo ay mamamatay na sila rito. Ang mga sundalong nanginginig sa takot ay gumapang pabalik sa truck. Ngunit bago pa makapagtanong ang isa pang sundalo, bigla na lang siyang namatay. Ang sundalong nakaramdam ng kakaiba ay susubok sanang sumilip. Ngunit sa susunod na segundo, ang sundalo ay nadaganan ng tangke hanggang maging wasak na wasak. Pagkatapos ay gumapang ang matanda papasok sa kargahan. At ipinamahagi ang mga baril sa lahat ng babaeng banihag ng mga Nazi. Hindi na malaya ng driver ng truck ang paparating na panganib. Hanggang sa isang matalim na kutsilyo ang bumaon sa kanyang ulo. Doon pa lamang niya naramdaman ang panganib. Ngunit huli na ang lahat. Walang sino man ang makakatakas sa kanilang paghuhukom. Samantala, ang driver ng unahang sasakyan ay lumingon. At nakita niyang ang katabing sasakyan ay puno ng mga dinukot na babae. Bago pa siya makapreno, ginawa na siyang buhay na target ng mga babaeng iyon. Walang tigil silang nagpapaputok, at wala silang balak tumigil. Dahil bawat isa sa kanila ay inabuso ng mga sundalong ito. Kaya espesyal ang naging pagtrato nila. Nang iulat ng tauhan sa opisyal, na malubha na ang kanilang pinsala at kakaunti na lang ang buhay. Ngunit hindi tumigil ang opisyal sa pagpapaputok. Sa halip ay inutusan pa ang driver na pabilisin ang takbo. Hindi nila alam na ang kamatayan ay nasa ibabaw na nila.
Di nagtagal, narinig ng tatlo sa loob ng tangke ang mga katok. Hanggang sa marinig ang tunog ng pikang tumatama sa pinto. Ang takot ay agad kumalat sa kanilang mga anit. Biglang preno ang driver at huminto ang tangke. Sa lakas ng inersya, nahulog ang matanda mula sa tangke. Nagpaputok ng baril ang mga sundalo. Ngunit matagal nang nakapwesto ang matanda sa likuran. Sinakal niya ang leeg ng sundalo at ibinato palabas. Sumunod ang isang marahas na labanan. At nagawa pang ang makipagsabayan ng sundalo sa matanda. Ngunit matapos suntukin ng matanda ang kanyang bisig, sabay silang nahulog mula sa tangke. Ang opisyal na nagmamasid sa loob ng tangke ay labis na natuwa. Agad niyang inutusan ang nag-iisang natitirang tauhan na umarangkada. Ngunit ang matanda ay hindi agad humabol. Dalawang sundalong sakay ng motorsiklo ang muling humabol mula sa likuran. Inakala ng mga sundalo na sila ay ligtas na. Ngunit itinaas lamang ng matanda ang kanyang kamay. At sa takot ay iniwan ng dalawang sundalo ang motorsiklo at tumakas. Hindi rin pinatay ng matanda ang sniper. Sa halip ay sinakyan niya ang motorsiklo at ipinagpatuloy ang paghabol sa tangke. Habang nagagalak pa ang sundalo na nakaligtas siya, 5 babae ang lumapit sa kanya na may dalang armas. Tunay ngang bawat tao ay kailangang managot sa mga kasalanang kanyang nagawa. Hindi nagtagal, dumating ang opisyal sakay ng tangke sa lugar ng tagpuan. Kapag nakaalis dito ay makakamtan na nila ang kalayaan sa yaman. Nang makita ng piloto na dalawa silang dumating, isang sulyap lamang ang ibinigay niya at agad itong naunawaan ng opisyal. Hinugot niya ang baril at agad na pinatay ang tapat na tauhan. Inakala niyang sa wakas ay makakatakas na siya, ngunit hindi niya alam na mabilis nang papalapit ang kamatayan. Tinaas ng matanda ang sandata at walang habas na pinaputukan ang cockpit. Malapit nang lumipad ang eroplano, biglang buhatin ng matanda ang piko at sumugod. Inakala ng dalawa na tuluyan na silang makakaalis, ngunit hanggang kamatayan ay hindi nila naisip na ang matanda ay gamit lamang ang isang piko, ay kumapit ng pilit sa ilalim ng eroplano. Hanggang sa tumagos ang piko sa loob ng kabina. Doon lamang nila napansin na may mali, ngunit nang buksan pa lang niya ang pinto, biglang inihagis ng matanda ang piko. Tinamaan ang submachine gun at agad siyang sumugod. Nagsimula ang dalawa sa marahas na santukan. Dahil ang matanda ay dumaan na sa daan-daang laban. At matagal na ring hindi nakakain. Malinaw na nasa sukdulan na ang kanyang lakas. Sa sandaling iyon ay hindi siya ang kalaban ng opisyal. Pabilis itong naging isang panig na laban. Ngunit kahit ganoon, pinilit pa ring bumangon ng matanda. Laging may nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata. Hinubad ng opisyal ang sinturon at ibinalot sa kanyang kamay. Kahit hinampas hanggang duguan ang kanyang mukha, hindi pa rin ipinikit ng matanda ang kanyang mga mata. Pinilit pa rin niyang tumayo, at naglalabas ng pagnanasang pumatay sa kanyang tingin. Nang muling iwas-iwas ng opisyal ang kanyang kamay. Matapos tuluyang malutas ang problemang ito, biglang nagsimulang tumagilid ang eroplano. Agad siyang tumakbo papunta sa cockpit. Matagal nang patay ang piloto. Agad niyang kinuha ang sarili niyang supot ng ginto, at itinali ang sarili sa pader sa hulihan ng eroplano gamit ang lubid. Nang tuluyang mawala ang alikabok at usok, may mga bula na umaangat mula sa maputik na tubig. Himala, muling nabuhay ang matanda. Kinuha niya ang piko at dahan-daang gumapang pasulong. Isinabot sa balikat ang supot na pan ng ginto, at lumakad palabas ng latian ng may malalaking hakbang. Pagkatapos nito, ang lalaking naglalabas ng di matitinag na aura, ay lumitaw sa isang bangko. Tahimik niyang ibinuhos ang buong supot ng ginto sa mesa. Pakipalitan ito ng pera, sa pinakamalalaking denominasyon.